pumasok sa tubig sina Adan at Eva upang manalangin. At nanatili sina Adan at Eva sa yungib ng mga kayamanan hanggang sa ikapitong araw hindi sila kumain ng bunga ng lupa ni uminom ng tubig. At nang magbukang liwayway sa ikawalong araw, sinabi ni Adan kay Eva, O Eva, nanalangin tayo sa alahayayan, nabigyan tayo ng anuman mula sa hardin. At pinadalhan niya tayo ng kanyang mga anghel na naghatid ng ating hiniling. Subalit ngayon, magtindig ka, pumunta tayo sa dagat ng tubig na una nating nakita at tumayo tayo roon. Nananalangin na muli tayong pagkalooban ng Eva ni Hawa at ibalik tayo sa hardin. O bigyan tayo ng anuman, o bigyan niya tawa ng kaaliwan sa ibang lupain maliban sa ating kinaroroonan. Pagkatapos ay lumabas sina Adan at Eva sa yungib, nagtungo at tumayo sa gilid ng dagat na kanilang pinaglagyan dati. At sinabi ni Adan kay Eva, halika, bumaba ka sa lugar na ito at huwag kang lalabas hanggang sa katapusan ng 30 araw pagdating ko sa iyo. At manalangin ka sa alahaya ng may taimtim na puso at malambing na tinig upang tayo'y patawarin. At ako naman ay pupunta sa ibang lugar at bababaron at gagaya sa iyo. Pagkatapos ay bumaba si Eva sa tubig ayon sa utos ni Adan sa kanya. Bumaba rin si Adan sa tubig at sila'y nanatiling nakatayo na nananalangin at nagsumamo sa alahayaya na patawarin sila sa kanilang pagkakasala at ibalik sila sa kanilang dating kalagayan. At nanatili silang ganito na nananalangin hanggang sa katapusan ng 35 araw. Nagkukunwaring nangako si Satanas ng maliwanag na liwanag. Datapwat si Satanas, ang mapuot sa lahat ng kabutihan, ay hinanap sila sa yungib, ngunit hindi niya sila natagpuan. Bagamat masikap niya silang pinaghahanap, ngunit natagpuan niya silang nakatayo sa tubig at nananalangin at inisip niya sa kanyang sarili. Si Adan at Eva ay gayong nakatayo sa tubig na iyan na nagmamakaawa sa alahaya na patawarin sila sa kanilang paglabag at ibalik sila sa kanilang dating kalagayan at iligtas sila mula sa aking kapangyarihan. Subalit aking lilituhin sila upang sila'y lumabas sa tubig at hindi matupan niya ang kanilang panata. Pagkatapos ang mapuot sa lahat ng kabutihan ay hindi nagtungo kay Adan kundi kay Eva at naganyo ng isang anghel ng alahaya nagpupuri at nagagalak at sinabi sa kanya, kapayapaan ay sumainyo, magsaya at magalak. Ang alahaya ay nagiging kalingain sa inyo at ipinadala niya ako kay Adan aking dala. Sa kanya ang masayang balita ng kalikasan at ng kanyang pagiging napupos ng naliwanag, naliwanag.
kagalakan dahil sa kanyang pagpapanumbalik ay nagsugo sa akin sa iyo upang lumapit ka sa akin, upang ikaw ay putungan ko ng liwanag na yaya. At sinabi niya sa akin, pagsalita ka kay Eva, kung hindi siya sumama sa iyo, sabihin mo sa kanya ang tanda noong tayo'y nasa taluktok ng bundok, kung paanong ang alahaya ay nagsugo ng kanyang mga anghel na kumuha sa atin at nagdala sa atin sa yungib ng mga kayamanan. At inilagay ang ginto sa dakong timog, ang insenso sa dakong silangang, at ang mira sa dakong kanluran. Ngayon ay sumama ka sa kanya. Nang marinig ni Eva ang mga salitang ito mula sa kanya, siya'y nagalak ng husto at sa pag-aakalang totoo ang anyo ni Satanas, siya ay lumabas sa dagat. Siya ay nauna sa paglakad at siya'y sumunod hanggang sa sila'y dumating kay Adan. Pagkatapos ay nagtago si Satanas sa kanyang, at hindi na niya ito muling nakita. Pagkatapos ay lumapit siya at tumayo sa harapan ni Adan, na nakatayo sa tabi ng tubig at nagagalak sa kapatawaran ng halahaya. At nang tawagin niya ito, siya'y lumingon, at nang makita niya siya roon ay umiyak siya, at tinamkas ang kanyang dibdib, at mula sa kapatitan ng kanyang dalawa